Ang liwanag to. Parang kukunin ng langit. Sobrang liwanag naman. Sabagay, may team naman ako eh. What's up sa inyo mga tao grasa? Ngayon, pag-usapan natin fuel pump assembly. Let's go! So, fuel pump assembly. Ito yan guys. Okay? It consists of fuel pump motor, which is yan, yung nakikita nyo yan. Babaklasin naman natin siya mamaya eh. Fuel pump motor, tapos ito yung level sensor, fuel level sensor, or ito yung tinatawag na float. Ito yung level sensor, yung makikita nyo yung kung saan yung gauge nyo gumagana, kung may empty na ba. Ganyan yan, kasi ito yung tangke, okay? Considering there's a gas tank here. So, yan, that's the lowest point of it. And then, pagka full tank, syempre, ganyan, di ba? So, yan, tapos ito, kasi dalawa to eh. Yung isa is fuel line, papunta na po yan dun sa fuel injectors, sa fuel line assembly. And this one is for the evap canister, okay? Itong malaking ito yung reservoir ng gasoline. Okay? Meron pa siya dito sa loob. Yan. Ano yan? Fuel pump, yung black na yan, yung black socket, that's fuel pump. Okay? And then this one, fuel filter assembly yan. So, lahat sila nakasubmerge sa tank. Ito lang ang kita mo dyan. Pagka, most likely, pag nakita mo yung tangke, kadalasan niya nasa ilalim ng rear passenger seat. No. Ito lang yung makikita mo. And then, yung socket for the harness, connections, syempre, pag nag-on ka ng susi, magpa-pump yung bomba. Dissect natin, pakita ko sa inyo. This came from a Honda Civic 2012. Most likely, hindi umaandar sa sakyan niya kasi nasa akin yung pump, di ba? Hindi, joke. Gago! Hindi, joke lang. Engine won't start. Okay, tumirik ito. Meron na siguro siyang 150 plus kilometers from 2012. Ngayon is 2021 na. Hindi pa niya napapalitan ng fuel pump. Ang fuel filter. Sorry. Hindi pa niya napapalitan ng fuel filter. Why? Kasi most likely nakakalimutan siya. Nandun siya sa loob ng tangke. Dissect natin, tanggalin natin. Pakita ko sa inyo kung ano na itsura. For about ilang taon na ba yun? 2012. Basta. Not good at math. Kaya nga may calculator tayo. And around 150 plus kilometers. Kung ano itsura niya. Pakita na natin sa inyo. Okay. So ito yan. Ulitin ko lang yung mga sinabi ko kanina. Para mas close up. Ito yung fuel line. Papunta na po yan dun sa injector. Ito yung evap canister. So, syempre yung tangke mo kailangan din ng hangin. Ito po yun. Dito yan. That's the fuel pump assembly. Yung black socket. This is the fuel filter. Ito yung reservoir. Okay? Yung malaking parang baso na yan. Yan. And fuel level sensor. Fuel float. Another fuel line here. Yan na yun. Yung fuel line galing sa fuel pump. Tanggalin ko na ha. So, bakit nakakalimutan tong mga... Sige, habang binabaklas ko mag-usap na rin tayo, no? So, bakit nakakalimutan itong mga to? Kasi, hindi sila visible eh. Nakakatago sila dun sa ilalim eh. Ng upuan. Hindi sila kita. So, tanggalin natin itong mga clips. So, ito na siya. Okay. Kita mo to. Kulay itim na yan. Okay. Ang itsura talaga niyan, pag pumasok, kulay puti. Okay. Ano yan? Parang
parang bulak. Tanggalin natin siya. May mga clips lang naman yan eh. Yan. So, kaya flat screw lang yung dala ko kasi kaya naman na ng flat screw. So, tanggalin natin siya. Teka lang. Init! Okay. Kita mo yan? Kita mo yung nasa butas. Kulay itim yan. Okay? Diyan lahat ng dumi. So, madumi na to. 950 plus. Kuha tayo ng scissors. Kupitin natin to. So, ito na. Meron akong gunting. Kupit lang tayo ng konti. Tignan natin yung tsura. Paano ko ba mapapakita sa inyo to? Okay. Yan po siya. Pasensya na kayo sa daliri ko. Ako yung gagawa ko lang na sasakyan. Bakit ba? Joke lang. Yan. Kulay itim siya. Kita nyo? Hindi nag-flow yung gasoline. Kasi clog na yan eh. So, mahihirapan yung pump bumomba. Okay? One reason kung bakit tumitirik eh hindi makadaan ng maganda yung gasolina. So okay na, no? Ito na po siya, yung tsura niya. Okay. Bakit hindi nagpo-flow ang gasoline pagka clog? Okay? Siyempre, clog nga eh, barado nga eh. Siyempre hindi magpo-flow yan. O, diba? Parang parang tawag dito. Basta barado eh. Paano i-explain ko? Paano mo i-explain yun? Basta barado, okay? Most likely, pag hinipan mo to, wala. I mean, kasi pahigop naman to eh. Clog na yan, kung makikita nyo. Kulay itim. Ayan o. Parang bulak po kasi yan eh. Ang itsura niyan eh, parang bulak. And then, ang needed sa mga fuel-injected cars na pressure is around 45 to 66 PSI. Okay? Pagka non-fuel injected, around 9 to 18 PSI, yun yung mga mechanical pumps. Okay? So, wala silang ganito. Sa tangke lang nila, meron silang fuel float, tsaka level sensor. Pero yung pump nila is mechanical. Yun yung nakaka-attach sa makina. Okay? Tanggalin natin ng tuluyan tong pump dito sa filter. Okay? Tutulak mo lang naman yan eh. Yeah. So, ito lang yung pump. Kita nyo ang liit, di ba? Uy, tumapon yung gasolina. Okay, tumapon yung gasolina. Pakikita ko sa inyo yung laman ha. If meron pa. Hopefully. Ano natin? Oh my God! Ayan o. Kulay itim. Tingnan nyo. Kung makikita nyo, basta kulay itim. Ay! Lasa yun. Basta kulay itim. Teka lang. Kuha tayo ng clear glass. Yun. Clear glass. Wait. Ito na yung clear glass natin. Wait. Sandali. Did you see that? Oh, tignan nyo naman yung itsura. Kulay, kung sabi natin unleaded, kulay green pa ba yan? Di ba hindi na? Kulay itim na ho yan, oh. Okay? Hindi na talaga dadalo yung gasolina mo. Titirik ka na nga. Ayun, oh, grabe yung itim mo. Oh. So, you would let these things enter your internal combustion? Diba hindi? Pwede yan. Kaya huwag nyo kakalimutan guys. PMS is a must. Okay? Okay. Tuloy tayo dyan. Ito po yan. Nakikita nyo yung nasa loob. O-ring lang yan. Okay?
So, yung O-ring, papasok yan dito. Okay? Para ma-hold nyo yung pressure. Nakita nyo naman kung gaano ka-delicate yung mga bagay na yan. This is a pressure regulator. Regulate niya yung, baka kasi sumobra din yung bigay niya ng gasolina. Eh, mabaliw naman yung mekaniko kakahanap ng, bakit nabubulunan to? O, di ba? Yun yung mga yun. Eh, ang fuel filter kasi, para sa akin it should run for around siguro 1.5 year, depende sa mileage. Pero kung sa mileage kasi ang pag-uusapan natin, siguro a good 50,000 kilometers pwede na siguro. Ano kasi yan tawag dito, habang umaandar yung makina mo, hindi naman kasama sa mileage yan So, it runs, okay? It filters kahit hindi umaandar yung sasakyan. Oh my God, ang itim talaga. So, mga taong grasa, yung kakalimutan to, wag na wag. Kasi, masisira niya yung pump. Okay? Sayang naman yung pyesa. Hindi ganun kamura to. Sa mga replacement parts, meron yan tinggo 1,000, 1,000 plus, 2,000. Depende sa mga brand. Okay? Pero sa mga magagandang klase na, meron siyang mga around 4,000 to 5,000, ganyan. Well, kung mag-fit, hindi mag-fit sa budget, hindi sige lang. One more thing. Ito ay motor, pero naka-submerge siya sa fuel tank. I-explain ko lang sa inyo kung bakit hindi maganda na lagi ka nagpapa-empty or yung pinapailaw mo yung fuel warning light. Kasi ganito po yan. Okay? Explain ko sa inyo. Meron akong kaibigan na lagi siyang nasisiraan ng fuel pump. Kahit original na yung bilhin namin, hindi tumatagal. Siguro tumatagal lang siya mga around a year or two. Hindi, matagal na yung 1 year to be honest. Problema dyan, lagi siyang nauubusan ng gasolina. Lagi siyang hindi nag-half tank. Almost 1/4 lang. Mali po yun. Okay? The reason why is, nakasubmerge po ito. This is a motor type component. Okay? So, pag yung gasoline is umabot na dito, iinit yan. Yung gasolina mismo, yung cooling system ng motor. Kung nakahawak na kayo ng gasolina, nakadama kayo ng gasolina, di ba malamig? So, nakasubmerge siya, malamig yung paligid ng pump, relax siya. Kahit ikaw naman pag malamig, relax ka lang, di ba? Chill ka lang. So, ito, ganun din. So, pagka umabot siya ng mga ganyan, yung mga umilaw na, syempre mainit ito. Isa pa, persado siya. Tapos, hindi ka pa nagpapalit ng pump. Talaga mababasted yung fuel pump assembly mo. I mean, yung fuel pump motor mo. So, it ends up na, tignan mo naman, di ba? Magkano ang babayad mo sa towing? Around 3,000 to 4,000. Depende sa location mo. Magkano lang naman na magpalit ng fuel filter? Di ba? Around, kung depende sa kasa ka bibili, syempre medyo may kamahalan. Hindi ko naman sinasabing pangit bumili sa kasa kasi mahal. Hindi. It's original parts. Talagang kasa parts is original. Ibang usapan dyan. Meron din naman nagbebenta ng genuine parts na okay din naman. Meron ding replacement, pero okay na replacement. So, choose your weapon. Malaki ka na, alam mo na yan, nagkaroon ka na nga ng kotse, so alam mo nang dapat mong gawin, desisyon mo sa buhay. Pero, balik lang tayo dito sa pump. Dami ko sinabi. Hindi na, sa tingin ko kasi hindi na siya magbibigay ng Hindi, ito guys, kulay itim. Kung mapapansin nyo yung itsura niya, medyo darker siya. Kasi nandyan lahat ng dumi. Tsaka yung impurities. Okay? So, hindi na siya makapagbigay ng magandang pressure, most likely. Hindi na siya aandar. Tiri ka na. Tignan nyo naman, Oh. My God. Ito, umaandar to The thing is, hindi siya umaabot sa tamang pressure. So, diniagnose ko lang siya. Sinama ko lang kayo sa trabaho ko. Hindi, biro lang po. Paalala lang po, huwag kayo lagi nagpapa-empty kasi laging hassle ito pag nasira. Isa pa po, lagi nyo pong papalitan ng fuel filter nyo kung hindi at least a year
or depende sa mga mileage na tinakbo ninyo. Just don't forget it. Kasi hindi siya visible, hindi siya nakikita. Puro change oil lang ang nasa isip natin. Pagpalit din tayo niyan. Air filter, yan yung mga bagay na yan. So, hindi ko na alam kung ano sasabihin ko eh. Pero okay na siguro. Na-explain ko naman sa inyo, di ba? So, yan. Hanggang sa muli mga taong grasa. Nag-enjoy ako kahit paano. Maraming salamat sa inyo mga taong grasa. Meron tayong around 590 subscribers. Okay lang yan. At least na-educate naman na ano. Nakita nyo naman, evidence. Goodbye.